Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Si Jesus ay bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan. Sa pagbibinyag ng Panginoon, ating alalahanin ng unang binyag na naganap sa ating bansa at ang kaloob ng pananampalatayang Kristiyano sa atin. Sa liturya, ngayong linggo natatapos ang panahon ng Kapaskuhan. Bukas, Lunes, magsisimula ang pangkaraniwang panahon. Ang pang-araw-araw na pagbasa ay mula sa taon isa. Sa isang linggo, kapistahan ng Santo Niño, ang mga bata ay maaaring basbasan. Sa turo ng simbahan, sa logo ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas, nasa gitna ang larawang ipininta ni Amorsolio, ang unang binyag sa Pilipinas. Sa likod naman ang tinatawag na Araw ng Pilipinas, mula sa watawat ng ating bansa bilang perlas ng silangan. Ito rin ay sagisag ng bagong buhay, bagong simula, ng muling nabuhay na si Kristo, ang pag-asa at ating kaligtasan.
Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ng halay pasasalamat at natatanging kailingan ng mga sumusunod at ang kanilang pamilya, Quirino Cristobal, Virgilio at Rosie Peñalosa, Leg Gumacchio, Dani at Lito at Edna Iliescas, pamilya Naag, Lavillas at Ferrer, pamilya Caspe, Talon, Harabet, Simangan, Ramon at Mari Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Victor at Susi Mendoza, El Malagwador, Glo Gonzales Salazar, Romeo at Nora Cabrera, pamilya Buana Torres, pamilya Om Reyes at Alyarde, Adriano Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jared Feni Victoriano, Rafael Flor Udete at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Ju, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Rosario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Zene Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Via Crucis, Vidal at Marieta Quirol, Aida F. Resurrection, Nila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Seri, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Abet Saida Banaag, Pamilyariano, San Felipe at Esteban, Jan at E. Pascual at hindi ng EDB Community, Reverend Father Opino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Orichal Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Jean Ravin C. Rojas, Monsignor Albert Swatenko, Eddie Jimenez, Boyet Cunanan, Louis de Guzman, Jody Tiana Marfil, Lina Saavedra, Victor at Divina MC, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Emilita de la Cruz, Janet Wawa Tamani, Dr. Marat Marito Nintino, Jonatoris Pilihera, Bernard at Enrique Guzman, Susan Lumaday, Denilin Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamuni ng pamahalaang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan na Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloise Villamil, Samantha Osea, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Michael Tumblod, Father Prince Marcelo, Father John Di Lazaro, Cora Milencio, at para sa karawan na Christine Roselio, Maria Janet Tayo, Cristel Lorenzo, Juna Diega, Alieson Zamia, Stephen Luis Ducay, Justin Reston, Enden Basyag, Emelita Lazaro, Nick Magpayo, William Emmanuel Yu, Linda Bohador, Emily Calhal, NJ Tolentino, Danilo Pangilinan, Christine Villaflores, Ludia Bracero, Monica Villaruman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celidonia Bibiana, Hil Sila Isabela Leticia, Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederick Raquel Din Puloy, Maura Roman Andres Epifania Domingo Maximina, Brian Angelo, Jose Chodora, Justin Lucida, Domingo Rosa, Jocelyn Daisy Romel, Jose Ricardo Maria, Jose Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Lourdes, Rudolfo, at lahat ng mga mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid na minamahal, hilingin natin sa Diyos na tayo basbasan ng kanyang pagpapala ngayong ating inaalala ang pananampalatayang pinagkaloob sa atin sa pamagitan ng sakramento ng binyag na ating tinanggap. Kaya ngayon sa pagbibisik sa atin ng banal na tubig, aawitin natin ng sama-sama ang isang pananampalataya.
Dalisay nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapat tinawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ng Panginoon ang lahat ng nauuhaw na lumapit sa tubig ng buhay. Inilalarawan din ang mga pagpapalang hatid ng pagdating ng Mesiyas at ang katiyakang matutupad ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halika kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko.
at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang di ka kilala, sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo, dumakila. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y iyong makikita, siya'y tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isip ay di ninyo isipan, ang magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niyebe, paglakpak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya't may pagkait butil na panghasi, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon, may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Magalak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Magalak sumalok sa batis ng manunubos. Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay ang patotoo kay Jesus bilang Mesiyas, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. Ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo
sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat. Dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanyang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoon, napakarami ang kanyang pagkikipagtagpo sa kanyang ama at hindi sa kanyang mga alagad. Marami rin ang kanyang pagkikipagtagpo sa iba't ibang uri ng mga tao sa kanyang paligid. May mga natutuwa, may mga nagagalit laban sa ating Panginoon. Subalit sa ating pong mabuting balita, ating pong natunghayan ang ilang sandali ng kanyang pagkikipagtagpo. It was an encounter with the Father. Ito ay ang kanyang pagkikipagtagpo sa kanyang ama. Kaya nga po ito ang ipinapakita sa atin na unang pagkikipagtagpo sa ating mabuting balita. Kaya nga nung bininyagan ng ating Panginoon sa ilog Jordan, ano ang sinabi ng ama para sa kanyang anak? "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Kaya nga po hindi lamang siya nakipagtagpo sa kanyang ama, ito rin ay pakikipagtagpo sa banal na Espiritu, sapagat bumaba sa kanya sa anyo ng isang kalapati ang Espiritu Santo na nagpapahayag sa atin si Jesus nga ang Mesiyas, si Jesus nga ang inaantay na tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya nga po mga kapatid, sa binyag na ating pong tinatanggap, ito ay kakaiba sa binyag na ibinigay nung una nitong si San Juan Bautista, sapagat ang binyag ni San Juan Bautista ay binyag sa tubig lamang. Ito'y naglalayon na akayin ang mga tao para magsisi at tumalikod mula sa kanilang pagkakasala. Subalit si Juan ay hindi nakapagpapatawad ng kasalanan. Kaya nga ang sabi ni Juan sa kanyang mga alagad, sa kanyang pangangaral, "Ang darating na kasunod ko ay makapangyarihan kayo sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig,
ngunit bibinyagan na kayo sa Espiritu Santo. Kaya nga po ang ating tinatanggap na binyag ay binyag hindi lamang sa tubig, kundi ito'y binyag sa Espiritu Santo. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, may tatlong uri ng binyag na meron tayo sa ating inang simbahan. Unang-una, yung kadalasan na nakikita natin na kung saan ang isang batang sanggol o kaya naman ang isang may sapat na gulang na ay binubuhusan ng tubig sa kanyang ulo at hindi naman binibinyagan hindi lamang sa tubig kundi binibinyagan sa biyaya ng Espiritu Santo. Ito yung madalas na nakikita natin, ito yung madalas na pinagdiriwang natin. Kaya nga po pamilyar na tayo sa ganitong uri ng binyag. Whether iyan ay bubuhusan o kaya naman ay ilulubog sa tubig, pareho lamang na binyag sa Espiritu Santo, magkaiba lamang ng pamamaraan ng pagbibinyag. Subalit mga kapatid, may dalawa pa na uri ng binyag na tinatanggap sa ating pong inang simbahan. Ano yung ikalawa? Yung ikalawang uri ng binyag ay yung tinatawag natin na hindi lamang baptism by fire and Holy Spirit, kundi yung ikalawa ay baptism by blood, na kung saan yung pong mga taong namatay nung una o pinatay ng dahil sa pananampalataya, subalit hindi pa binyagan, sila man ay tinuturing na nabinyagan. Hindi man sa tubig, subalit sila naman ay nabinyagan sa pamamagitan ng pagbububo ng kanilang dugo, sapagat ang kanilang kamatayan ay may kinalaman sa pagtatanggol sa pananampalataya, sapagat ang kanilang naging buhay ay may kinalaman sa pagsasabuhay ng pananampalataya na ito bago pa nila ipagtanggol at ialay ang kanilang buhay para sa pananampalataya. Gayun din po naman mga kapatid, may isa pang uri ng binyag na tinatanggap sa ating inang simbahan. Hindi lamang po baptism by blood, hindi lamang baptism by water and the Holy Spirit, kundi yung ikatlo na tinatanggap na binyag sa atin ay yung baptism by desire. Yung po bang gustong-gusto mong magpabinyag pero walang magbinyag sa iyo. Gustong-gusto mo magpabinyag, subalit nasa malayo ka, wala man lamang kasama at ikaw ay namatay nang hindi ka nabibinyagan. Naroon ang iyong pag-aasam, naroon ang iyong pagnanais na ikaw ay mabinyagan. Subalit wala na magbinyag sa iyo sapagat nasa dibdib na lugar ka lamang. Wala kang ibang kasama, nag-iisa ka lamang. Tinatawag natin ito na baptism by desire. O kaya naman, may mga taong naghahanda na talaga para sa kanilang pagtanggap ng sakramento ng binyag. Inaasam-asam nila, ninanais nila, kinasasabi kanila ang araw ng kanilang pagbibinyag. Subalit mga kapatid, sa kasamaang palad, inabutan sila ng kamatayan bago pa ang nasabing pagbibinyag. Kaya nga po, hindi natin matatawaran yung kanilang pagnais na sila man ay mabinyagan. Kaya nga tinatawag natin ito na baptism by desire, na kung saan ang isang tao na ito hindi manabusan ng tubig sa binyag, hindi manabinyagan kagaya ng tradisyonal na ginagawa natin, subalit siya naman ay nabinyagan ng dahil sa kanyang pagnanais. Kaya nga po ang lagi nating tatandaan, ang bawat binyag ay isang pakikipagtagpo. It is always an encounter. Kanino? Sa Diyos, sa iyong sarili at hindi sa iyong kapwa. Kaya nga anong pinapakita sa atin ng ating mabuting balita? Nakipagtagpo ang anak sa banal na Espiritu, nakipagtagpo ang anak sa Diyos Ama. Kaya nga po ito'y pakikipagtagpo ng bawat isang persona sa bawat isa sa binyag na ito na ginanap sa Ilog Jordan. Bumaba kay Jesus ang banal na Espiritu, nagsalita ang Ama para sa ating Panginoong Hesus. Ikaw ang binabal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya nga ipinapakilala ang ating Panginoon bilang ang tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Kaya nga kapag tayo po ay binibinyagan, ang lagi nating tatandaan, ito rin ay pakikipagtagpo natin sa ating Panginoon. Kaya isipin po natin mga kapatid, dapat tayong maging mapanagutan at maging aktibo sa pakikisa sa pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Kung ikaw ay isang magulang, kung ikaw ay isang ninong at ninang, maging aktibo ka at mapanagutan habang ipinagdiriwang ang sakramento na ito para sa iyong anak o para sa iyong inaanak, sapagat ito'y pakikipagtagpo hindi lamang para kung kanino man, ito'y pakikipagtagpo natin para sa ating Panginoon. Sapagat sa binyag, ano ang habilin ng ating Panginoon nung siya ay aakit na sa langit? Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa lahat ng bansa, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao, binyagan sila sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nga po ang binyag, ang unang sakramentong ating tinatanggap. Ito ang pintuan sa iba pang mga sakramento. Ipinagbilin ito sa atin ng ating Panginoon na nararapat nating tanggapin upang nang sa gayon, pawiin ang ating kasalanang mana kapag tayo ay sanggol pa lamang na nabinyagan, o kaya naman ay dalawa kapag tayo ay nabinyagan ng may sapat na gulang. Kasalanang mana at kasalanang personal. Yung kasalanang mana, ito yung kasalanang minana natin sa ating mga magulang. Hindi tayo ang may gawa, pero minana natin ang kasalanan na ito, ang kasalanan ng pagsuway, ang kasalanan ng pagtalikod sa Diyos. Pero yung kasalanang personal, may pananagutan na tayo sapagat may sapat na tayong pag-iisip. Alam na natin ang tama at mali, pero yung mali, ginawa pa rin natin. Kaya hindi natin po pwedeng isisi sa iba sapagat tayo ang nagkasala. Tayong mananagot, tayo ang may pananagutan. Kaya nga po yung kasalanang personal, may personal ka na pananagutan sa Diyos. Kaya nga po sa sakramento ng binyag, kapag tayo nabinyagan ng may sapat na gulang, pinatatawa din ito ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pagkikipagtagpo sa ating Panginoon, nararapat maging mapanagutan tayo. Bakit? Sapagat mga kapatid, kumisan, para sa atin, para po bang yung binyag na kasanayan na lamang natin, nabinyagan yung panganay ko, alangan naman na yung bunso hindi rin mabinyagan. Nabinyagan yung anak ng kapitbahay ko, nakakahiya naman na yung anak ko ay matawag na hindi binyagan. Nabinyagan yung mga kaklasmates ng anak ko, alangan naman na yung anak ko ay hindi masama doon sa pagbibinyag na yan. Kaya nga po ang gusto natin, makisalo, makisali. Ang gusto natin, masama doon sa pagbibinyag. Pero mga kapatid, ang panawagan sa atin, dapat nating maunawaan na yung binyag na ito ay hindi lamang basta ritual. It is always an encounter with God. Kaya isipin po ninyo, yung ibang mga tao, kapag hindi naintindihan yung binyag na ito, ano ang kanilang ginagawa? Alam po ninyo mga kapatid, kahapon, habang kausap ko po yung isang pari na namamahala sa kasalukuyan doon sa isang parokya na aking lilipatan, nagkakwentuhan po kami doon sa mga binibinyagan. Kumisan po ay yung pagbibigay na lang ng pangalan. Magtataka ka kung saan kinukuha. Bakit? Minsan may bibinyagan. Ano ang pangalan? Ang pangalan, Sipi Nokia. Kaya kapag ka po binibinyagan kita, Sipi Nokia, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit po ganun ang pinangalan? Kasi ang sabi po ng mga magulang, sa pamamagitan po ng cellphone na Nokia, nagkakilala kami, nagkatagpo kami ng aking asawa. Napaka-sweet na dahilan, napaka-sweet na tagpo. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang titignan po palagi natin, ito rin ay pakikipagtagpo natin sa ating Panginoon. Kaya nga yung pangalan ng bawat bata, kinakailangan mayroon din namang kinalaman at kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo nagpapangalan ng bata, palagi po may kahulugan. Palagi mayroong kaugnayan sa kadakilaan ng ating Panginoon. May kaugnayan sa misyon na iniaatang sa atin ng ating Panginoon. Sapagat ang binyag ay pakikipagtagpo natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya kung paanong sinabi ng Ama sa kanyang anak, ikaw ang anak ko na lubos kong kinalulugdan, sa binyag, ginagawa tayong inampon na mga anak ng Diyos. Hindi man tayo kasing dakila ng Diyos, hindi man tayo Diyos na maituturing, subalit sa kadakilaan ng ating Panginoon, itinuturing tayo na kabahagi ng pamilya ng angkan ng Diyos. Kaya nga po, bahagi tayo ng mag-anak, bahagi tayo ng pamilya na tinatawag natin na sangkakristyanuhan. Bahagi tayo ng pamilya ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo nakikipagtagpo sa ating Panginoon kapag tayo ay binibinyagan. Sapagat sa gayong paraan, ginagawa tayong kasalo, ginagawa tayong mga inampon na kabahagi ng pamilya ng ating Panginoon. At hindi po naman mga kapatid, sa binyag, it is not just an encounter with God, it is also an encounter with other people. Sa paano pong paraan? Yung po bang sa binyag, may mga magulang na nagdadala sa kanilang anak para pabinyagan. Pumipili po tayo ng ninong at ninang para nang sa gayon
maging tunay na pangalawang magulang sa mga bata na ating pabibinyagan. Kaya nga po sa ating encounter with other people, ano ang sabi sa atin? Hindi lamang tayo basta nakikipagtagpo, maging mapanagutan din tayo. Kaya po yung magulang na nagpapabinyag, maging mapanagutan sa kanilang anak na pinabibinyagan. Yung anak natin, inilalapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng binyag. Yung mga magulang ba na nagpapabinyag naman, lumalapit din naman ba sa ating Panginoon? Baka mamaya mga kapatid, katulad tayo ng ibang mga magulang, yung sinasabing KBL, 3 ulit lamang na pumapasok sa loob ng simbahan. Ano po yung KBL? Yung po bang papasok ka lamang sa loob ng simbahan kapag ikakasal ka na? Ano po yung letter B? Yung po bang papasok ka sa simbahan kapag bibinyagan ka lang? Kapag ka po halimbawa, papasok tayo sa ating simbahan, ano yung L? Yung po yung pinaka-the worst. Yung po yung pinakahuli na pagpasok ng ibang tao sa simbahan. At ano yung L? Kapag ka po libing mo na. Kaya nga po merong ibang mga tao, 3 ulit lamang na pumapasok sa simbahan. Kasal, binyag at libing. Kaya nga po mga kapatid, ang tatandaan po natin bilang magulang ng binibinyagang bata, may pananagutan tayo na yung mga bata na ito, habang inilalapit natin sa Diyos, lumalapit din tayo sa ating Panginoon. Kaya kapag inuutusan natin, ginaganyak natin yung mga bata na ito sa kanilang paglaki, magdarasal kayo, magdasal ka rin. Magsimba kayo, magsimba ka rin. Magpakabait kayo, maging masunurin kayo sa Diyos, maging mabait ka rin, maging masunurin ka rin sa ating Panginoon. Kaya nga po ito encounter with other people. Nai-encounter natin yung ating kapwa, pero may pananagutan tayo sa bawat nating pinakipagtatagpuan. Kaya nga po yung mga anak na ito'y natatagpuan natin na dapat ilagay natin sa tama, nakikipagtagpo tayo na dapat maging mapanagutan tayo para maging mabuting mga tao, maging mabuting mga Kristiyano ang mga bata na ito. Ngayon din po naman mga kapatid, yung mga ninong at ninang, ito po'y encounter natin sa bawat isa. Kaya nga po namimili tayo ng ninong at ninang. Bakit? Kasi pangalawang mga magulang. Kaya kumisan, nakapagtataka, kapag ka po may binyag, ang pinipili na ninong at ninang ng bibinyagang bata, kapatid, hindi po pwede yun. Kaya nga pangalawang magulang, hindi po kapatid lamang. Pangalawang magulang nagagabay sa bata na ito. Kaya mahirap yun. Kapatid na, magulang pa. Kaya nga po, pangalawang magulang. Kumisan, mga kapatid, meron po namang iba, magpapabinyag, may edad na. Pero ang pinipili naman na magiging ninong at ninang, mas bata pa sa kanila. Kaya nga po, ang sabi sa atin, yung ninong at ninang, pangalawa na magulang. Kung mas bata sa atin, paano magiging pangalawang magulang yan? Kung mas bata sa atin, paano makagagabay sa atin yan? Mas marami pa tayong karanasan kaysa kanya. Ngayon din po naman mga kapatid, yung iba, kapag namimili po ng ninong at ninang, anong pinagbabatayan? Gwapo ba yan? Maganda ba yan? Mga kapatid, hindi namimili ng mukha. Bakit? Kasi nung pinanganak ka, hindi ka naman namili ng gwapong magulang. Tignan mo yung magulang mo, gwapo ba yan? Tignan mo yung magulang mo, maganda ba yan? Sa standard ng iba, marahil maganda o pangit, pero mga kapatid, magulang mo pa rin yan. Hindi namimili ng magulang. Ganun din po naman ang isang magulang. Hindi rin naman namimili ng itsura ng kanyang anak. Ano man ang lumabas, anak mo yan. Ano man ang kutis niya, ano man ang itsura niyan, matamos man ang ilong niyan, tanguman ang ilong niyan, parang bundok man ang ilong niyan, o nasa gasaan ng pison ang ilong niyan, parehong anak mo yan. Hindi mo mapipili. Yan ang binigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, hindi tayo makapamimili ng ating makakasama, ng ibibigay sa atin ng ating Panginoon kapag ipinanganak na ang ating mga anak. Kaya nga po kuminsan, nakapagtataka, yung iba pong mga magulang, kapag mamimili ng ninong at ninang, ang tinitignan, maganda ba ang kutis niyan? Gwapo ba yan? Maganda ba yan? Yung iba naman mga kapatid, namimili ng ninong at ninang. Bakit? Kasi anong pamantayan? Nasa posisyon ba yan? Makapangyarihan ba yan? Kasi pagdating ng panahon, kapag
kapag ako'y nangailangan, merong tutulong sa akin. Kapag ako'y nangailangan na napasok sa isang trabaho, may nakaposisyon na po pwede na tumulong sa akin. Kaya tignan po ninyo mga kapatid, na wala na yung primary purpose. At ano yung primary purpose? Yung pong ninong at ninang, pangalawa na magulang. Kaya ang nangyayari, gamitan na lamang. Magagamit ko siya pagdating ng panahon kasi nakaposisyon siya. Pag siya'y nataas ng posisyon, matataas din ako pagdating ng panahon. Yung iba naman, mga kapatid, tingnan po ninyo, ito po yung palasak na nangyayari sa atin. No? Yung po bang kapag ka po mamimili ng ninong at ninang, ang kadalasang pamantayan, mayaman bayan. Kaya kapag ka po mayaman, gawin nating ninong at ninang. Bakit? Kasi malaki ang ibibigay niyan. Baka sagutin pa yung handa sa binyag. Baka magbigay pa ng mas malaking pakimkim. Kaya nga po mga kapatid, hindi iyon ang dahilan kung bakit tayo namimili ng ninong at ninang. Mayaman nga, nagbibigay nga ng malaki. Kung kinukuha naman sa pagnanakaw yung ibinibigay sa iyo, paano siyang nagiging pangalawa na mabuting magulang sa iyong anak na pinabinyagan? Kaya nga po mga kapatid, ang pagbibinyag ay also an encounter with other people. Kaya nga po dapat maging mapanagutan tayo, yung bata na ating pinabibinyagan ay magkatuwang na ginagabayan ng magulang at ng ninong at ninang bilang pangalawang mga magulang, para lang sa gayon, ang bata na ito ay maging mabuting Kristiyano pagdating ng panahon. Hindi lamang nabinyagan sa ritual, kundi siya mismo ay ginagabayan para magsabuhay ng biyaya ng sakramento na kanyang tinatanggap. Kaya nga mga kapatid, yung pangatlo na sinasabi sa ating encounter, it is not just an encounter with God, it is not just an encounter with other people, it is also an encounter with ourselves. Kasi sa binyag mga kapatid, ano yung ginawa sa atin ng Diyos? Pinatawad ka sa iyong kasalanan. Kaya nga po, uriin mo, suriin mo ang iyong sarili. Nung pinatawad ka na, anong panawagan sa iyo ng Diyos? Huwag ka nang magkakasala pa. Kinuha ka na ng ating Panginoon. Hinango ka na sa lusak ng pagkakasala. Huwag ka nang bumalik sa dating makasaladang pamumuhay. Kaya kapag nabinyagan tayo, lalo digit kung may sapat na tayong gulang, alam na natin yung tama't mali. Kung mali, huwag mo nang gawin. Kung mali, iwasan mo na. Kung mali, huwag mo nang puntahan. Kaya nga tingnan ninyo mga kapatid, kuminsan, ano ang sabi sa atin? Yung tukso, mananatiling tukso hanggat hindi mo pinapatulan. Pero kapag pinatulan mo na, anong mangyayari sa atin? Nahuhulog ka na sa pagkakasala. Pero mga kapatid, po pwedeng hindi natin patulan in the first place. Sa paanong paraan? Kung may tukso kagad na nakikita natin, kung di natin kayang paglabanan, ano ang dapat nating gawin? Talikuran mo yung tukso na ito. Kasi pag hindi mo kayang paglabanan, baka madarang ka sa paggawa ng kasalanan. Wala pong pinagkaiba mga kapatid doon po sa isang baga, charcoal na nagbabaga, na inilalapit natin doon sa ating mga labi. Kapag inilapit natin yung baga doon sa labi natin, ano yung madadama natin? Mainit. Ano yung madadama natin? Yung po bang pagka idiniit natin ito sa ating bibig, ano yung madadama ng bawat isa sa atin? Po pwede ka na mapaso. Kaya pag idinarang mo yan sa labi mo, ano mangyayari sa'yo? Magkakasugat ka, masasaktan ka. Ano pa mangyayari sa'yo? Hahapdi ang labi mo. Kaya nga po mga kapatid, kung ayaw mong mapaso, huwag ka nang maglapit ng baga sa iyong mga labi. Kung ayaw mong mapaso, huwag mo nang idarang ang iyong sarili sa apoy na magbibigay sa iyo ng sugat. Huwag mo nang idarang ang iyong sarili sa apoy na magdudulot sa iyo ng pait ng sakit. Kaya ganyan din po sa buhay natin. Pag alam natin na may tukso, kung di mo kayang paglabanan, iwasan mo na. Kapag ka po may tukso at hindi mo kayang harapin, talikuran mo na. Kaya kung meron kang kapitbahay na palagi na lamang nakikipagchismisan sa iyo, talikuran mo na. Kaysa pareho kayo na nagkakasala. Kung sa isang lugar na ito, nadadaiti ka sa pagkakasala,
magkasala sapagat natutukso ka na pumasok sa bahay aliwan, umiba ka na ng ruta nang sa gayon hindi ka madarang sa tukso na ito at nang hindi ka magkasala laban sa ating Panginoon. Kung halimbawa mga kapatid, sa iyong pagsasalita nagkakasala ka kasi masama ang iyong sinasabi, bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Iwasan mo ang mga salita na magbibigay ng kasalanan sa iyong sarili. Bagkus piliin mo ang mga salita ng kabanalan at mga salita na makapagbubuo ng araw ng iyong kapwa. Sa gayong paraan, mga kapatid, umiiwas tayo sa tukso, umiiwas tayo na mahulog sa pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, maging mapanagutan tayo sa bawat isa sa atin. Huwag nating ihulog sa pagkakasala ng ating kapwa, bagkus akayin natin sila patungo sa buhay ng kabanalan. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pagdiriwang na ito ng dakilang kapista ng pagbibinyag sa Panginoon, hindi siya nagkasala, pero nakiisa siya sa mga makasalanan, kaya siya napabinyag kay San Juan Bautista. Para nang sa gayon, pagdating ng panahon, hanguin naman tayo ng ating Panginoon mula sa ating pagkakasala. At ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, maging matatag tayo sa ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon, sa ating pakikipagtagpo sa ating kapwa, at sa ating pakikipagtagpo sa ating sarili. Tinatawagan tayo, maging mapanagutan ka rin bilang isang Kristiyano na nagsasabuhay ng iyong pananampalataya. Maging mapanagutan ka rin sa iyong pananampalataya na inihahandog mo para sa ating Panginoon. Nang sa gayon, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon ng Diyos Ama sa ating Panginoon sa ating mabuting balita, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kalugdan din tayo ng Diyos Ama sa ating pagsasabuhay ng sakramento ng binyag na ating tinanggap sa pagsasabuhay natin ng pananampalatayang nakapaloob sa sakramento na ito. Nang sa gayon, maging tunay tayong kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Isa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolik at Apostolika, hindi sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inindig kong muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga binyagan sa tipan ni Kristo, ang lingkod na kinalulugdan ng Ama, idulog natin ang ating mga panalangin sa Amang umampon sa atin. Kaya't ating pong sambitin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang liwanag na ipinagkaloob sa binyag, lalo na ngayong inaalala natin ang unang binyag na naganap sa ating bansa, ay manatiling nagniningas ng maalab sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga bininyagan kay Kristo at pinahiran ng langis ng banal na Eukaristiya ay maglingkod bilang isang simbahan kaisa ng mga obispo at pari sa daigdig sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang lahat ng bibinyagan sa araw na ito ay lumaki at mamuhay bilang mapanagutang Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong natitipon bilang mga binyagan ay maging kasangkapan ng paghahatid ng mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga yumao ay makahati sa pagkabuhay ng Panginoon, yamang sila'y nakahati sa kamatayan ni Kristo
noong sila'y binyagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Adela Avenido at ng Country Family, ni Guillermo at Jury Herrera, para sa kahilingan ni Tess Candre at Mr. and Mrs. De Villa, para sa kagalingan ni Adela Mutok, para sa kalapayapaan ng kaluluwa ni na Eddie Sr., Nelson, Maria, Sion, Nanding, Tino, Cirilo, Carlito, Casiano, Yoli, Akang, Leon at Dina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin ang panalangin ng iyong mga inampong anak sa sakramento ng binyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming nimikha, ngayong pinagdiriwang pagpapahayag ng iyong kinalulog ng anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito'y maging paghahain ng kanyang mabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y dumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa taas, Hosana, 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 sa taas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanadan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alalas sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mamayan sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
aming ipahintulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay maging mga anak mo dawa sa turing at katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapabagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.